Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa Juan, Kapitulo 2, talatang 1 hanggang 11. Ito ang sinasabi. Nang ikatlong araw, may kasalan sa Kana sa Galilea at naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay inaanyayahan din sa kasalan. Naubos ang alak, kaya sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, "Anak, wala na silang alak." Sinabi ni Jesus, "Ipaubaya na lang po ninyo ito sa akin, ginang. Hindi pa ito ang aking tamang oras." Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, "Gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo." May 6 na banga doon. Ang bawat isa ay naglalaman ng 20 hanggang 30 galon. Ang mga ito ay nakalaan para sa paghugas ayon sa ritual ng mga Hudyo. Sinabi ni Jesus sa mga tumutulong doon, "Punuin ninyo ng tubig ang mga banga." At pinunungan nila ang mga banga na halos mag-umapaw. Pagkatapos, sinabi niya, "Kumuha kayo ng kaunti at dalhin ninyo sa namamahala ng handaan." Dinala nga nila ang namamahala at tinikman nito ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan nanggaling iyon. Subalit alam ng mga sumalok ng tubig, kaya tinawag niya ang lalaking ikinasal at sinabi, "Ang masarap na alak ay unang inihahain. Kapag marami nang nainom ang mga tao, saka inihahain ang mababang uri. Ngunit sa huli ninyo inilabas ang masarap na alak." Ang nangyaring ito sa Kana sa Galilea, ang unang himalang ginawa ni Jesus. Sa pamagitan nito ay inihayag niya ang kanyang kalwalhatian at naniwala sa kanya ang mga alagad niya. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoong Hesus, magandang umaga po. Sa iyo ang papuri at pagsamba. Ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan at may kontrol sa lahat ng bagay. Linisin mo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin na ngayon ay humihingi ng iyong pagpapatawad sa lahat ng aming nagawang kasalanan upang maging karapat-dapat kami sa pagtanggap ng iyong mga biyaya. Itinataas na po namin ang aming pagsamba sa iyo ngayong umaga. Samahan mo po kami, aming Diyos, upang ang lahat ng aming gagawin ay para sa iyong ikaluluwalhati at naaayon sa iyong kalooban. O aming Diyos, kami po ay umaasa sa biyaya ng banal na Espiritu Santo upang magampanan namin ang misyong ipangkatiwala mo sa amin. Sa oras na ito, aming ang Panginoon, kami po ay nagtitiwala at naniniwala na ikaw, ang Diyos, ay kasama namin sa aming mananambahan. Gabayan at ingatan mo po kami lahat na naririto ngayon sa iyong iglesia. Kasama ang aming mga kapatid sa pananampalataya. Maraming salamat po sa mga tinawag mo at sa lahat ng naggaganap ngayong umaga. Maging maayos at makabuluhan ang aming pananambahan. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos
at tagapagligtas. Amen. Sa Kana, ginawa ng tagapagligtas ang unang himalang nasaksihan ng publiko sa kanyang ministeryo sa lupa nang gawin niyang alak ang tubig. So, ang pamagat ng ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga, mga kapatid o mga kaibigan, ay ang kasalan sa Kana. No? Kasalan sa Kana. Pumunta siya sa Jerusalem para sa unang Pasko ng kanyang ministeryo. At nilinis niya sa unang pagkakataon ang templo sa pagpapaalis sa mga mamamalit ng salapi na lumalapastangan sa bahay ng kanyang ama. Isipin natin ang mga una, mga kaibigan, na maaring nangyari sa buhay mo. Ang una mong araw sa paaralan, di ba? Unang mong araw sa paaralan, ano po ang iyong nararamdaman? Ang una mong trabaho, ang una mong pagkakataon na naalala mong naramdaman mo ang banal na Espiritu Santo. Ano pang ibang mga una na naranasan mo na mahalaga para sa iyo, kaibigan? Bakit pinahalagahan natin kung minsan ang mga una sa ating buhay? Hindi nagtagal. Matapos mabinyagan si Jesus, siya at ang kanyang mga disipulo ay dumalo sa isang kasalan sa Kana. Isang nayon malapit sa Nazaret na kinilakhan ni Jesus. Sa Kana ginawa ni Jesus ang kanyang unang nakatalang himala. Ayon sa Juan 2, 1-3, nang ikatlong araw, may kasalan sa Kana sa Galilea at naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay inanyayahan din sa kasalan. Naubos ang alak. At sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, "Anak, wala na silang alak." Na inaalam ang naging problema sa kasalan. Ipinaliwanag na ang alak ay kinaugaliang inumin sa kasalan. Minsan ay tumatagal ang kasalan ng maraming araw. Ang maubusan ng alak ay kahiyahiya para sa mga punong abala na nagdaos ng kasalan. Ang ina ni Jesus na si Maria ay humingi ng tulong sa kanya upang magkaroon muli ng alak. Hindi tayo sigurado sa tungkulin ni Maria sa kasalan, ngunit malinaw na nadama niyang may responsibilidad siya noong maubos ang alak. Tinutulungan ni Jesus ang kanyang ina. "Babae, ano ang nais mong gawin ko para sa iyo?" "Iyon ang gagawin ko. Ang aking oras ay hindi pa dumarating." Noong panahon ni Jesus, ang titulong babae, mga kaibigan, ay isang magiliw at magalang na pagtawag sa isang ina. Sa Juan 2:5, ipinaalam ang sinabi ni Maria sa mga tagapagsilbi. Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, "Gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo." Isipin ang itinuturo sa atin ng mga inutos ni Maria sa mga alila o tagapagsilbi tungkol sa kanyang pananampalataya kay Jesus. Sa Juan 2:6-7, na inaalam ang inutos ng tagapagligtas na gawin ng mga tagapagsilbi. May 6 na banga doon at ang bawat isa ay naglalaman ng 75 hanggang 115 liters. Ang mga ito ay nakalaan para sa paghuhugas
ayon sa tuntuning pangrelihiyon ng mga Hudyo. Sinabi ni Jesus sa mga tumutulong doon, punuin ninyo ang tubig ang mga banga, mga tapayang gawa sa apog, mga tapayang gawa sa apog mula sa panahon ng bagong tipan sa Israel. Ang mga katagang paglilinis ng mga Hudyo ayon sa talata 6 ay tumutukoy sa kaugalian ng mga Hudyo na paggamit ng tubig sa paghuhugas ng kanilang mga bago kumain. Ang malaking tapayang bato ang pinag-iimbaka ng tubig na ginagamit sa mga ritual na tulad nito. Ang isang banga o perken ay mga 9 na galon o 34 liters. Kaya ang 6 na tapayan ay naglalaman ng mga 100 hanggang 160 galon o mga 380 hanggang 600 liters. Pansinin sa Juan 2:7 kung gaano kapuno ang bawat tapayan. Sinabi ni Jesus sa mga tumutulong doon, punuin ninyo ng tubig ang mga banga. At pinuno nga nila ang mga banga. Sa Juan 8, ngunit may tuturing na isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, sapagkat napapawi na ang kadiliman at lumiliwanag na ang tunay na ilaw. Ang katotohanan nito'y nasaksihan sa buhay ni Kristo at nakikita rin naman sa atin na inaalam ang inutos ng tagapagligtas na gawin ng mga tagapagsilbi. Sa Juan 2:9 hanggang 10, na inaalam ang sinabi ng Pangulo ng Kapistahan matapos matikman ang inuming dinala sa kanya. Dinikman nito ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan ang galing iyon. Subalit alam ng mga sumalok ng tubig, kaya tinawag niya ang lalaking ikinasal. At sinabi, ang masarap na alak ay unang inihahain. Kapag marami nang nainom ang mga tao, saka inihahain ang mababang uri. Ngunit sa huli, ninyo inilabas ang masarap na alak. Upang maunawaan ang sinabi ng Pangulo ng Kapistahan, maaaring makatulong na malaman mo na kadalasang ipinainom ang pinakamasarap na alak sa simula ng kasalan at sa huli ipinaiinom ang mga alak na may mas mababang kalidad. Si Jesus ay hindi nagbigay ng partikular na kahulugan o simbolismo ng unang nakatalang himala. Ito sa kanyang ministeryo dito sa mundo. Gayunman, maraming mahalagang katotohanan ang malalaman natin mula sa unang naitalang himalang ito ni Jesus. Ang isa sa mga katotohanang natukoy mo mula sa Juan 2:1 hanggang 10 ay maaring katulad ng sumusunod. Si Jesucristo ay may kapangyarihan sa mga pisikal na elemento. Sa Juan 2:11, na inaalam ang epekto ng himalang ito sa mga disipulo ni Jesus. Sa ginawa niyang ito, ipinakita niya ang kanyang kapangyarihan at sumampalataya sa kanya ang mga tagasunod niya. Ang pananampalataya ng kanyang mga disipulo ay tumibay sa kanya. Paano napapatibay ang pagkaunawa sa himalang ito, mga kaibigan? At ang pagkaunawa na si Jesucristo ang lumikha ng langit at lupa at may kapangyarihan sa mga pisikal na elemento. Ang pananampalataya mo kay Jesucristo. Sa ating paglalago, mga kaibigan, ang masarap na alak ay unang inihahain kapag marami nang nainom ang mga tao at saka inihahain ang mababang uri ng alak. Ngunit huli ninyong inilabas ang masarap na alak.
Ang nangyaring ito sa Cana sa Galilea, ang unang himalang ginawa ni Jesus. Sa pamagitan nito'y inihayag niya ang kanyang dakilang kapangyarihan at nanalig sa kanya ang mga alagad. Sa salaysay niya tungkol sa buhay ni Jesus, sumulat si Juan na disipulo ni Jesus tungkol sa 7 palatandaan o himala na ginamit ni Jesus upang ihayag ang kanyang kaluwalhatian sa kanyang mga disipulo at tagasunod. Ang unang himala ni Jesus ay nangyari sa isang kasalan sa Cana, isang pagdiriwang na tumagal ng 1 linggo kung saan hindi dapat maubos ang pagkain at inumin. Ngunit sa kasalang ito, naubusan ng alak ang host o punong abala ng pagdiriwang. Nahabag si Jesus sa nakita niyang pangangailangan at sa unang pagkakataon, inihayag niya ang kanyang kaluwalhatian sa kanyang mga disipulo nang gawin niyang alak ang tubig. Tingnan natin ang 3 katangian ni Jesus na inihayag sa himalang ito. Una, ipinapakita ng himala ang kagustuhan ni Jesus na tugunan ang pangangailangan ng mga tao. Sinabi ni Jesus sa mga katulong, punuin ninyo ang tubig ng mga tapayan, at pinunungan nila ang mga ito. Nang sinabihan ni Jesus na wala nang natirang alak, sinabi niya na hindi pa panahon upang ipahayag ang kanyang kaluwalhatian. Hindi rin kritikal ang nakaganapan ang kakulangan ng alak para sa sinuman doon, maliban sa punong abala, dahil makakapagbigay ito ng kahihiyan sa pamilya. Nang gawing alak ni Jesus ang tubig, ang mga nakakaalam lang ang kanyang mga disipulo at ang mga katulong, ang mga taong kumikilos sa likod ng mga nangyayari. Sa pamagitan ng himalang ito, tinugunan ni Jesus ang isang pangangailangan at pinakita niya ang kanyang kapangyarihan at pagmamalasakit sa mga tao. Sa tingin mo, kapatid, kaibigan, ano ang nagtulak kay Jesus para tumugon? Pangalawa, ipinakita ng himala ang masaganang biyaya ni Jesus. Di ba? Pinakita ng himala ang masaganang biyaya ni Jesus. Tinikman ng namamahala ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang alak. Kaya pinatawag niya ang lalaking ikinasal at sinabi, karaniwan ang pinakamainam na alak muna ang inihahanda. At kapag marami nang nainom ang mga tao, saka naman inilalabas ang ordinaryong alak. Pero iba ka, dahil ngayon mo lang inilabas ang espesyal na alak. Hindi lamang ginawang alak ni Jesus ang tubig. Ginawa niya itong napakasarap na alak. Higit pa sa inaasahan ang ginawa niya at pinagtibay nito ang karangalan at kagandahang loob ng punong abala. Kahit na hindi kritikal na buhay o kamatayan, sitwasyon, ang kasalan, masaganang tinugunan ni Jesus ang pangangailangang nakita niya. Ginamit niya ang imahe ng alak na binanggit ng mga propeta upang ipakita ang pagbubunga at pagkakaloob na pinagpala niya. Paano inilarawan ng himalang ito ang biyaya ng Diyos na tinutukoy sa Juan 1:16? Pangatlo, ipinapakita ng himala ang pagpapakumbaba ni Jesus. Tinikman ng namamahala ang tubig na naging alak.
Hindi niya alam kung saan nanggaling ang alak. Kaya ipinatawag niya ang lalaking ikinasal. Hindi naghangad ng atensyon si Jesus para sa himala sa anumang paraan. Hindi sinabi ng mga katulong na namamahala ang tungkol sa himala at ang punong abala ang tumanggap ng papuri para sa alak. Ang paggawa ni Jesus ng alak mula sa tubig sa kasalang ito sa Kana ang unang himala ni Jesus. Ngunit ipinahayag niya ang kanyang kalulhatian sa pinakamababang paraan at doon lamang sa mga taong kumikilos sa likod ng mga nangyayari. Sa tingin mo ba, kaibigan, bakit pinili ni Jesus na ipahayag ang kalwalhatian ng Diyos sa ganitong paraan? Ipinapakita ng unang palatandaan ang layunin ng lahat ng palatandaan. Ipinahayag ang kalwalhatian ni Hesukristo. Ipinahayag sa atin ang unang palatandaan, ang ilang mga bagay, ang kapangyarihan at otoridad ni Hesukristo, ang pagmamalasakit niya sa mga tao at sa kanilang mga pangangailangan, at ang pagpapahalaga niya sa lahat, maging sa mga taong kumikilos sa likod lamang ng mga kaganapan. Gayunpaman, mga kaibigan, ang kasalan sa Kana ay isa lamang talinghaga o simbolo. Tandaan natin, isa lamang talinghaga o simbolo sa dakilang kasalan na gaganapin sa dakong hinaharap na inihanda ng Panginoon. Ayon sa pahayag 19, at sinabi niya sa akin, isulat mo ito, pinagpala silang mga tinawag ng Diyos sa hapunang para sa kasal ng kordero. At sinabi niya sa akin, ang mga ito ay totoong mga salita ng Diyos. Ang alak ay simbolo ng kasaganaang kaloob ng Espiritu. Uulitin ko, mga kaibigan, ang alak ay simbolo lamang sa kasaganaang kaloob ng banal na Espiritu Santo na pagsasaluhan ng mga hinirang kasama ng Panginoon. Sabi sa Mateo 26:29, datapwat sinasabi ko sa inyo na buhat ngayon ay hindi na ako iinom nitong bunga ng ubas hanggang sa araw na yaon, na inumin kong panibago na mga kasalo ko kayo sa kaharian ng aking Ama. At ang 6 na banga ay sumisimbolo naman sa 6 na panahon. Ang una ay mula kay Adan hanggang kay Abraham. At ang panglima ay mula kay Kristo hanggang sa kasalukuyan. Kaya't may 14 na saninlahi mula kay Abraham hanggang kay David. 14 na saninlahi mula kay David hanggang sa pagkadalang bihag sa Babylonia. At 14 ding saninlahi mula sa pagkadalang bihag sa Babylonia hanggang kay Kristo. Mga kapatid o mga kaibigan, ito ang hamon sa atin ngayon. Kung ikaw ay nag-alinlangan sa iyong pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo dahil sa gabundok mong mga alalahanin, kaibigan, hinahamon kita. Kapatid, ibigay mo ang 100% na pagtitiwala mo sa Panginoong Hesus. Kaya niyang lutasin ang mga problema mo, kaibigan. Mga karamdaman na hindi mapagaling ng mga doktor. Iluhod mo, kaibigan, sa ating Panginoong Hesus at magtiwala ka na mapapagaling ka niya. At sumasampalataya ka at tanggapin mo siya bilang iyong Panginoon at personal mong tagapagligtas.
Sinabi sa atin sa Galatia 5:16 na dapat tayong lumakad sa Espiritu. So ang salitang Grego na ginamit sa salitang paglakad ay aktual na nangangahulugang lumakad ng may malinaw na layunin sa isipan. So sa parehong kabanata, muling binanggit ni Apostol Pablo na dapat tayong lumakad sa Espiritu. Sa puntong ito, ang salitang Grego na isinalin sa salitang Tagalog na paglakad ay nagtataglay ng ideya ng unti-unting paghakbang isang beses sa isang panahon. Ang kahulugan nito ay ang pag-aaral sa paglakad sa ilalim ng pagtuturo ng isa, ang banal na Espiritu. Ang kapuspusan sa Espiritu ay nangangahulugan na nabubuhay tayo na kontrolado ang banal na Espiritu. Makikita din natin ang pagdami ng bunga ng Espiritu sa ating mga buhay. Makikita natin sa Galatia 5. So ito ang katangian ng kalaguang espiritual. At ikaw ay magkaroon ng mga bunga ng banal na Espiritu ayon sa Galatia 5. Ito ang sinasabi, ngunit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kagandahang loob, kabutihan, pananampalataya, kaamuan, pagpipigil sa sarili, walang kautusan laban sa mga bagay na ito. So nang tayo'y maging Kristiyano, mga kaibigan, binigyan tayo ng Diyos ng lahat ng ating kailangan para sa paglagong espiritual. Sinabi sa atin Apostol Pedro na tinanggap natin sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo'y mamuhay na makadiyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus na siya ring tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng kanyang karangalan at kabutihan. Ang Diyos lamang ang pinanggagalingan ng lahat, mga kaibigan. At ang lahat ng paglago ay nakakamit natin sa biyaya sa pamagitan niya. Ngunit, kaibigan, responsable tayo na magdesisyon sumunod. Tinulungan tayo muli ni Pedro upang maunawaan ito. Tinanggap natin sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo'y mamuhay na makadiyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus na siya rin tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng kanyang karangalan at kabutihan. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa mga salitang aming na pagbubulay-bulayan ngayong umaga. Sa iyo namin ipinagkatiwala ang buhay namin ngayon, O Diyos. Ingatan mo kami sa aming mga trabaho at ilayo mo kami sa anumang mga pagsubok, tukso, upang kami, O Diyos, ay patuloy na makapaglingkod ng walang batik ang aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.